So yung mga panalo, meron tayo ditong radiator na ikinabit at ito yung brand Ataka. So yung napansin ko lang dito, pangit yung kanyang mounting ng hose. So nakabend siya kasi pababa, so hindi siya nakadesign para dito sa Sniper 155 ano. Iba yung bending ng hose niya. Alam mo yung sa Raider FI tsaka sa Sonic yung 150i yung mga RS yun, mga ganun yung design nila no. So pababa. Tapos ang ginawa natin dito para maging hindi pisa yung hose, binawasan natin siya. Ito yung mga binawas natin. Para mas makapag-function ng maayos yung coolant. So tinabas natin yung hose konti, putol, then yun okay na siya. So kanina ano to, bench, masyadong pisa. So ngayon iba-iba makakapag-flow na ng maayos yung coolant. Ito pa ang pangit dito. Yung mounting ng pan niya ay dalawa lang. So sa tawag dito RDT, ang mounting ng pan niya tatlo. So dito nagkaroon pa kami ng conversion, naggawa ko ng bracket dito para lang maikabit ng maayos yung pan. Tapos yung bracket ng pan niya pinalitan ko ng pang 150 para hindi tumama dun sa head. So yung cons ng Ataka, pag nag-stock kayo na pan, kakabit nyo tatama sa head, tumutukod sa head. So ginawa namin ng paraan. So inap natin yung kanyang radiator para lang hindi sumabit sa head. Yan, medyo malinis sa tignan. So medyo hassle yung ikabit itong Ataka kumpara sa ibang mga radiator ano. So sa mga big radiator. So mas maganda pa dito yung MBR1 plug and play, literal. Tapos saka yung RDT. So yun ang mga panalo. So kung bibili kayo nito, dapat medyo malupit-lupit yung mag-install no. Yun lang mga panalo, thank you.